May ilang bagay tungkol sa buhay sa Earth ang tila hindi na mababago. Ang papel na ginagampanan ng buwan ay isang magandang halimbawa ng isang bagay na tila hindi natin pinag-uusapan. Pagdating ng gabi ay nariyan, laging nandiyan, at marahil ay mananatiling nariyan. Ngunit sa totoo lang, ang buwan ay hindi palaging kakabit ng planetang ito. Hindi lubos. At ayon sa isang model, darating ang araw na ang presence ng buwan ay magdudulot ng malaking problema sa atin. Pag-usapan natin ang hindi pangkaraniwang usapin na ang muna magiging dahilan ng katapusan ng mundo sa 2030. Ang tao ay may mahaba ng kasaysayan sa pagkabighani sa buwan. Ngunit nagsimula lamang natin itong maintindihan nitong mga nakaraang dekada. Alam natin pangkaraniwan ito dahil higit pa sa isang moon ang mayroon ng ibang planeta sa ating solar system. Meron din tayong nangungunang theory sa kung paano tayo nagkaroon ng buwan. Ang Giant Impact Theory, kung saan sinasabing around 4.4 billion years ago, isang protoplanet ang tumama sa isang early version ng Earth at ang Moon ay nabuo mula sa debris ng collision na ito. Ano pa man ang pinagmulan ng buwan ay alam nating lagi itong nariyan, pinanonood ang Earth sa loob ng ilang bilyong taon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang papel at posisyon nito ay dahan-dahan at tahimik na nagbabago. Alam natin yan dahil alam natin ang epekto ng gravitational bind sa pagitan ng buwan at ng Earth. Ang orbit ng Moon ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi ganoon kalaki, pero sa paglipas ng panahon, siglo at milenya, ang buwan ay unti-unting lumalayo sa Earth. Gayon din ang actual tilt ng Moon na nagbago ng 6 degrees sa loob ng ilang bilyong taon. At kahit ang mga pagbabagong ito ay hindi ganoon kabilis at masasabing hindi dapat ikabahala, ay makikita pa rin dito kung gaano ka-connected sa isa't isa ang ating mundo at ang buwan. Hindi lamang sila basta magkatabi, bahagi na ng Earth, ang Moon. Nagsimulan lumabas ang report noong mid-2021. Sinasabing magwawabol ang Moon na magdudulot ng malaking pagkagambala at maaaring humantong sa pagkawasak at katapusan ng mundo sa taong 2030. Ang mga reports na ito ay hindi nanggaling sa isang specific na bagong data, kundi nanggaling sa iba't ibang predictions mula sa iba't ibang scientific bodies, kasama dyan ang nangungunang space agency, ang NASA. Ang ideya na ang galaw ng Moon ay maaaring magdulot ng matinding sakuna sa Earth ay matagal nang usapin. Alam na ito at kinakatakutan na sa mahabang panahon. Ngunit sa mga panahong ito lamang na pagtatanto at nakikita ang mga totoong problemang dulot nito. Alam na natin ang epekto at koneksyon ng Moon sa tides ng Earth. Ang gravity nito ang nagdidikta sa high tides or low tides ng Earth. Sa malaking parte ay predictable ito at tayong mga tao ay natuto ng mamuhay kasama mga epektong ito. Pero sa totoo lang, habang ang Earth at Moon ay gumagalaw sa space, may mga panahon na ang bind sa pagitan ng dalawa ay lumalakas o humihina. At kapag ang bind ay malakas, isang panahon na nasa peak ito na nangyayari once every 18 years, ang tide ay mas lalong tumitindi. Kaya't sa puntong iyon, kahit predictable ang tides ay mas nakakaalarma ito. Sa 2030 o sa mga panahong iyon, inaasahan ng mga scientists ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tides. Salamat sa buwan. Dahil dyan, marami mga reports na nagsasabing posibleng maging apocalyptic year ang 2030. Pero meron nga ba tayong dapat ikabahala tungkol dito? Masasabi ba talaga natin na ang buwan ang magdudulot ng katapusan ng mundo sa mga darating na dekada? Masasabi nating maganda pa rin ang tsansa na may mga tao pa rin pagkatapos ng 2030 na makakaranas ng 2035 o 2040. Sa kabila niyan, ang mga babala ng Armageddon ay may mga valid points na dapat ding pagtuunan ng pansin. Ang problemang maaaring idulot ng paggalaw ng Moon sa space in relation sa Earth
ay maaaring maging mas matindi dahil may maliwanag na pangkasalukuyang problema na ang ating environment. Ang pagtaas ng tides ng walang global warming ay maaari na magdulot ng ilang problema. Pero kung idadagdag mo pa ang global warming, ang problema ay mas lalong lumalaki. Ayon sa NASA, noong July 2021, wala namang bago at mapanganib sa regular na inaasahang pagwabol ng moon. Ang bago ay ang potensyal na panganib na dala nito sa susunod na mangyari ito dahil makakadagdag ito sa problema ng pagtaas ng sea level na dulot naman ng global warming. Twites Doomsday Glacier. Ito ay isa sa mga concerns ng mga climate scientists. Ang panganib na dala nito ay kung ito'y matutunaw. Ang pagtaas ng temperature ng Earth ay ang nagiging dahilan ng pagtunaw nito mula sa ilalim na nagre-resulta sa paghina ng ice shelf nito. At kung masisira ito, matutunaw at mahahalo sa karagatan ay makakadagdag ito ng 2 feet sa global rising sea level. Ibig sabihin ay direktang makakaapekto ito sa libu-libong kapatagan, coastal towns at mga syudad. At ayon sa ilang predictions, ang pagkawasak ng Twites ay maaaring mangyari agad sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Pero hindi lang ito tungkol sa Twites dahil may iba pang significant at potentially devastating glacier events na maaaring mangyari sa loob ng ilang taon. Yung mga bagay na yan ay nakakabahala na sa ngayon. Pero idadagdag mo ngayon ng hindi mapipigilang pagwabol ng buwan na mangyayari ilang taon matapos ang mga glacier meltdown na yan. Magre-resulta yan sa mas malakas na tides na mas maraming daladalang tubig. Dahil dyan ay maaaring mas lumala ang problema. Dagdag pa dyan ay bilyong-bilyong taong nakatira ngayon sa mga at-risk na area. Historically kasi ay natural na sa human society ang magtayo ng tahanan malapit sa tubig. Hindi ito magandang kombinasyon at sa 2030 ay maaaring dumating tayo sa hangganan. Kung hindi man sa 2030 ay maaaring 18 years later sa muling pagwabol ng moon sa 2048. Pero may pwede ba tayong gawin tungkol sa panganib na ito? Unang bagay siguro pwedeng gawin ay pagtibayan ng ating sea defenses. May mga ganitong halimbawa na sa buong mundo. May iba't ibang structure na ang binuo para ma-divert ang tubig at mabawasan ang impact nito. Pwede rin ikonsidera ang paglipat ng mga tirahan palayo sa mga at-risk area para sa mas permanenteng solusyon. Gayunpaman malaking logistical problem ito dahil maraming major cities gaya ng New York, Shanghai, Mumbai at kahit pa ang Metro Manila ay nasa at-risk areas. Isa lang ang sigurado, wala tayong masyado magagawa sa kung paano gumagalaw ang buwan at sa kung paano ito nakakaapekto sa Earth. Hindi rin natin mabilis na maabot ang Kardashev Type 3 civilization kung saan magkakaroon tayo ng kakayahang mag-move ng mga planeta. Sa kasamaang palad, tayo ay dumedepende lang sa igagalaw ng buwan. Pero syempre, kung hindi man natin kayang pigilan ng tides at epekto ng pagwabol ng moon, ay maaari naman nating subukang pigilan ang pagtaas pa ng sea level. Karamihan ng mga scientists ay nag-agree na walang isang mabilis na solusyon para mapigilan ang pagtunaw ng mga glaciers at walang madaling sagot sa kung paano mapapabagal ang pagtaas ng sea level. Gayunpaman, ang maliliit na pagbabago kung gagawin ng maraming tao ay magkakaroon ng malaking epekto. Kung mapapababa ang global temperature para mailigtas o ma-restore ang mga glaciers na unti-unting nawawala, ay maaari makapagbigay ito ng malaking pagbabago. Minsan ang pakiramdam ay malabo ang kinabukasan at hindi nakakatulong ang mga predictions na ito sa negatibo ng pananaw sa kinabukasan. Pero ang katotohanan ay maaaring hindi kasing lala ng kinatatakutan ng karamihan. Siguro, hindi pa sa susunod na wobble cycle ng moon. Ang inaasahan sana ng NASA at ng scientific community ay ang pakinggan ng bawat henerasyon ang datos tungkol sa buwan para makatulong ito sa pagpaplano sa darating na mga panahon at mga henerasyon.
Madalas ay meron tayong pwedeng gawin para ma-improve ang ating future. Gayunpaman, sa ating ikinikilos, maaaring sabihin na theoretically ay maaaring ang buwan ang maging dahilan ng katapusan ng mundo sa 2030. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.